Hi everyone! Welcome to Beyond Limits, Unlocking Your Best Self. Ako si Sino nga ba kami? I'm listener. I always listen than yapping. And guess who I'm with? This is my friend Yapper. Obvious naman sa podcast na to na she loves yapping. And this is Hot Chili Sauce. Sabi niya kasi hot daw siya. Agree ba kayo? Ito naman si Nonchalant. Huh? Di ko alam kung bakit nonchalant yan. And lastly, this is Enigma. Dahil siya daw ay mysterious at nakaka-intriga. and we are your guide on this self-discovery journey and growth. Dito sa podcast na to, we dive deep into the world of self-development kung saan pinag-uusapan natin ng habits, challenges, and lahat ng mga pwede nating maharap and gawin kailangan para ma-achieve ang best version of ourselves. Kahit nasan ka man sa journey mo ngayon, whether you're just starting out or already making stride, this space is for you. Ready ka na bang i-level up ang buhay mo? Tara, usap tayo. Tara, sumama ka sa amin. Ano nga ba ang self-development? Simply put, it's all about improving yourself. Whether sa career, relationship, personal, habits, or etc. Totoo yan. Ang goal kasi nito ay mapadali ang quality of life mo. Pero tandaan nyo hindi ito overnight process. Hindi siya madaling gawin at lalong hindi siya mabilis gawin. Nabasa niyo na ba yung book ng Atomic Habits? Meron kasi dong part na parang sabi, you do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Kaya gaya ng sabi mo, MI, mahalaga yung small but consistent actions. Totoo pre, sabi nga nila, diba, baby steps. Huwag kang ma-pressure kung hindi mo makita yung results agad. Kasi nga, it's a process. Magandang question to. Paano nga ba kayo umabot sa gantong point ng buhay mo? May any struggle or experience ba kayong naranasan? Ako meron. Ano kasi, introvert person ako Parang di halata, no? Ano kasi, nahihirapan ako makakasilamuha sa mga tao. Totoo ba yun? Like, Sige ko! Huwag ka maya. Kahit ako introvert din ano ako kasi, like, syempre, may mga conflict din kapag introvert person ka, syempre. Like, yung mga gusto mong gawin in public, hindi mo siya nagagawa. Like, yun nga, nahihiya. And, ang hilig ko pa naman is, yun nga, pagsasayaw. Isasayaw ko lang siya, like, indoor lang, sa bahay, gano'n. Parang gusto ko ma-experience na isayaw siya in public para makita yung talent ko. Pero dahil nga introvert ako, parang nagda-doubt ako na, baka may mag-judge siya, kaya gano'n. Paano mo na-change yung pagiging introvert mo ngayong college ka na? Di ba ngayon, Nagsasayaw ka na ngayon sa stage. Yeah, yun nga eh. parang naging extrovert ka na? May confidence ka na ba? Introvert pa rin, pero nakaka-proud nga. Yun nga, like, ang laki ng self-development ko. Pinagbago ko nga, yun, like, naisasayaw ko na yung, nakakasayaw na ako in public, nakakasali na ako sa mga grupo sa labas, and, yun nga, ang naging goal ko doon, like, nag-focus ako, nag-isip ako na, bakit ko iisipin yung sasabihin ng iba, kung kaya mo naman gawin. Ganun. Like, kaya yun yung naging goal ko na, okay, kaya ko to. Ipapakita ko yung talent ko. Dead man na lang sa basher talaga. Pero hindi madaling i-overcome mo yung magiging introvert to extrovert. Ngayong Parang college. confidence. Sumasali ka na sa mga orgs, Hindi ka naman mo. madaldal ka ngayon. Medyo connected sa topic mo, Chi. How do you stay motivated during tough times? Ako feeling ko, during tough times, since
grade 7 kasi, naka-establish na ako ng healthy environment and hindi naman siya sobrang healthy pero nasa environment ako kung saan mas namomotivate ako and mas parang napapakita ko kung sino ba talaga yung true self ko. Ganun. So, ano yan kasi, after pandemic, parang kagaya lang din nung kay Emma, naging introvert talaga ako. Hindi rin madali makipag-socialize kasi after ng almost 2 years or 3 years na hindi nalaba, almost 3 years. Ganun. So, yun. Sobrang tough nung time na yun. Buti na lang yung friends ko nandun. So, lagi ako nasama sa kanila kahit saan. Lagi rin tambay, ganun. Sa friends and family talaga. Pero during that times, nung pandemic, siguro, marami rin talagang nagawang changes yung pandemic sa atin. Lalo na, wala tayong nakakausap talaga nun. Kaya, Online lang. oo, important talaga na meron tayong mga someone na masasandalan or like, mapapagsabihan mo ng problems. Kaya malaking impact din talaga yung mga ganong people sa life. Guys, what's the biggest lesson you've learned about yourself during the self-development process? I think one of the biggest lessons I've learned during my self-development process is that hindi ko kailangan laging sarilihin yung problema ko. Like, kung hindi mo na kaya, like, hindi mo kaya sarilihin or it's too heavy for you to process things. Hindi mo siya kailangan sarilihin. Pwede kang magsabi sa mga taong friend mo or napapagkatiwalaan mo, ganun. Kasi, They are your friends for a reason. yeah. Kasi mas nakakagaan din talaga, di ba? Pag nakaka-open ka. Oo. Pero sa sarili mo kasi magbe-burst ka. Oo. So, yun. I think ayun yung biggest lesson. Aside from biggest lesson, ano kaya sa tingin niyo ang common struggles ng mga tao during journey nila ng self-development? Like, common struggles. Sure ako dyan, isa yung time management. Kasi, sa totoo lang, marami tayong gustong gawin, di ba? Na mga bagay-bagay, pero hindi natin nahati yung oras natin eh. Parang wala tayong time sa gantong oras, tapos sa ganito, marami tayong time. Parang ang hirap hatiin, di ba? Ito, parang sa studies lang. Kailangan may time management tayo lang. Yung mga boundaries natin. Pag college life, need mo talaga ng time management kasi sobrang dami binibigay ng mga... Hindi, like parang hindi ka pwedeng mag-focus lang sa isang bagay na yun. Hindi ka pwedeng mag-aksaya ng oras. Parang ang laking kawalan na sa'yo ng oras. So, another one is, kasi, self-doubt. Minsan kasi, tayo na mismo yung biggest critic natin. Sorry. May naalala lang bigla kayo na. Oh, parang feeling kasi natin, hindi ko kaya or Wala baka tayong mag-fall tiwala. lang ako, gano'n. Ako may share ako dyan. So, since senior high school, kahit madaldal ako, pero, wala pa rin akong, sa public speaking. Like, wala akong confidence magsalita in public speaking. Lalo na nung, di ba, nung Porcom, di ba, may reporting tayo dun. Nung in-announce yun, grabe nakaba ako. Like, inisip ko, kaya ko ba to? What if magkamali ako pag nag-report ako or magkamali, tanungin ako naman. Pero after naman nung reporting, doon ko lang na-realize na kaya ko pala siya, ma-overcome ko pala yun. Like, nag-iisip na talaga, wala nang talaga ako tiwala sa sarili. Pero ang galing mo nun nung reporting. Na-execute mo naman ang tama eh, tsaka maayos. Talagang doubt lang ako sa sarili ko. Wala talagang magandang dulot yung self-doubt sa atin. I mean, kasi if matatakot lang naman tayo ng matatakot, wala talagang mangyayari. Kaya we need to take that first step. Pag nandun na tayo sa first step na yun, makakaya na natin i-overcome lahat. Yes. Tama. Ma'am Shim. Okay, so what advice would you give to someone who just started their self-development journey? Personally kasi, as someone talaga na nag-undergone na ng personal development, ng self-development rather, ang masasabi ko, consistent dapat tayong nagsa-self-reflect talaga. Kasi doon natin malalaman kung
nag-improve na ba tayo? Or mas naging worse pa yung nangyayari? Guys, kainin ko na to guys ha. Ha? Sige. Go lang. Ano na? Kumbaga, doon mo malalaman kung may process ba dun sa development na parang ina-undergo mo. Kung malapit mo na ba ma-achieve yung goal mo? Yeah. And then, guys, wag rin kayo matatakot na sumubok talaga. Like, kasi pag natatakot kayo, paano nyo malalaman yung, like parang, yun nga, magkakaroon kayo ng doubt na naman na, dapat pala sinubukan ko to. Oo, totoo yan. Dahil nasa huli ang Pagsisisi. Tama. Alright, time to share some actionable tips para sa mga listeners natin na gustong mag-undergo o nag-undergo na sa self-development. Ikaw, Chi, ano yung isa sa favorite mong self-development hack? Maganda dyan yung paggagawa natin ng journal. So, kapag kasi doon, may susulat natin and may susulat natin doon yung goals natin and thoughts. And malalaman din natin doon kung may naging progress ba or wala yung pag-improve natin sa self-development natin. Ang ganda naman ang sinabi mo. Thank you, Lore. Like, literal talaga na maganda rin po talaga i-take for self-development ka. Like, pwede mo siya i-take the notes like Yes, sinunod kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong sabihin. Ano na yung nagawa mo? Tama, Ano naging tama. progress ba doon? Pero sa akin, ang hack ko lang doon, like, lagi ko nga sinasabi kanina na wag tayong matakot na Oh. wag tayong matakot talaga sumubok talaga. Like, Try lang ng try Try lang until ng- you die. Ay, wala No, pala. mali. Mali. Mali yun. Until you succeed pala. Yun, no? Ay, mali. Oh, kulang patas sa'yo. Nice. Ako din, I try my day to start with gratitude. Like, kahit simple lang na na pag-thank you kay God, gano'n na. Pray. For panibagong araw. Always thank God. Yes. Siguro nag-pray ka bago tayo sa FOC. Bago tayo Oh, talaga, nag-pray talaga. Kaya pala ako basic dun. And nung questions nag-retake mo tayo sa'yo. ng English, pwede ka nag-pray. Hindi, kasi, totoo niyan, marami talagang good ways to develop. to develop to develop ourselves. Kasi pabalik rin man natin yung mundo. Shut. Pabalik rin man natin yung mundo. Ang action natin yung magmamatter. Hindi yung action mo. Siyempre, action. Siya lang iba. Action Sa'yo ko. ng lahat. Eh, action ni Tanggol. Hindi yung kasama. Ay, Action niya yun. Kaya wala tayong pakialam sa kanya. Totoo. Lagi lang natin papakialaman yung mga actions yung natin. sarili natin. Huwag na natin Yeah. pakialaman pa yung iba. Huwag natin pakialaman yung ginagawa ng iba. Kung ayaw ka nilang pakialaman, huwag mo rin silang pakialaman. Sorry. Wag na rin natin masyadong isipin kung ano yung sasabihin ng iba sa mga ginagawa natin. Basta kung saan ka masaya and kung sa tingin mo naman na okay sa'yo yung ginagawa mo at hanggang wala kang natatabakang tao, guys, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo kung saan kayo okay at komportable. Tama. So that's it for today's episode, guys. Maraming salamat sa pakikinig. Remember, self-development doesn't have to be perfect. Yes. Take it one day at a time. Basta tuloy-tuloy. Lagi mong tatandaan na the only person you are destined to become is the person you decide to be. Tama. At kung may natutunan ka today, don't forget to follow and share this podcast with your friends that spread positivity and growth. See you next time, guys! Bye!